mo ba na ang Bulkang Taal ay isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo? Ang Pilipinas ay mayroong 53 aktibong bulkan sa bansa at ang Taal ay isa sa mga nangunguna dito. Kahit na isa sa pinakamaliit na bulkan, ito ay hindi pahiwatig ng kanyang kalagayan sapagkat ang Taal ay isang mapinsalang bulkan kung ito ay sasabog. Mayroong 32 beses na itong nagpakita ng galit sa bayan ng Batangas. Kinilala itong The Killer Volcano. Noong taong 1911, ang pagsabog ay kumitil ng halos 1,500 katao. Noong taong 1968, ilang daang buhay naman ang inagaw di umano nang muli itong magalit. At ang pinakamalakas na pagsabog nito ay noong buwan ng Mayo taong 1754. Ayon sa kasaysayan ng lugar, ito ay nagsimulang umungol ng isang gabi. Apoy at abo ang binuga, habang ang lupa ay yumayanig na nagtagal ng 7 buwan. Ayon sa isang pari na nagngangalang Father Francisco Buan Cuchillo, noong gabing iyon, nagpatuloy magbuga ng laba at laharang bulkan. Maitim na usok ang bumalot sa kabihasnan ng Balili, isang maliit na baryo sa Sala. At sinira nito ang mga bubong ng mga kabahayan. Ayon sa mga nasalanta, ito na di umano ang katapusan ng mundo. Makaraan ng 7 buwan nang tumila ang Taal sa araw ng December 12, 1754, wasak ang mga baryo ng Lipa, Tanawan, Taal at Sala. Ngunit ang mga nakalikas mula sa galit ng bulkan ay hindi rin pinatawad ng kalikasan dahil matinding sakit ang bumalat sa lugar dulot ng mga kemikal sa hangin ilang buwan pagkatapos ng pagsabog nito. Batay sa ulat, humigit kumulang na 6,000 buhay na ang kinitil ng Bulkang Taal mula nang ito ay nagasik ng lagim. Hindi rin maiaalis sa isipan ng mga mamamayan ang alamat ni Lakang Taal, isang di umano engkanto na nagbabantay sa nakatagong kayamanan sa bukana ng bulkan. Ayon sa mga kwento, sino mang magtangkang umakyat sa Taal ay haharap sa kalupitan ni Lakan. Kaya naman mayroong nagsasabi ng mga pagsabog ng bulkan ay isang parusa mula sa engkantong si Lakang Taal. Sa pagpasok ng bagong taon, noong January 12, 2020, linggo ng hapon, bumulwak ang abo sa bunganga ng Taal na umabot ng 50 kilometro ang taas sa himpapawid. At naitala ang humigit kumulang na 335 lindol sa sinasakupan ng Taal. Kaya naman pinananawagan ng PHIVOLCS o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na lumisan ng lahat ng mga nakatira sa loob ng 17 kilometrong danger zone kung saan halos 1 milyong residente ang nananahanan.
Ayon sa National Geographic Society, hindi madaling sabihin kung kailan puputok ang bulkan sapagkat hindi malalaman ang tunay na kalagayan ng magma sa loob nito. Gaano karami at ang daloy ng magma sa ilalim ng lupa ay ang indikasyon kung ang isang pagsabog ay magaganap. Kaya naman malaki ang posibilidad na magkaroon ng isang malakas na pagsabog kasama ang pagbulwak ng mga halo-halong nagiinit na bato, putik, gas at abo o ang tinaguriang pyroclastic material sa loob ng ilang oras o kahit sa mga susunod na araw. Kung ito ay mangyayari, ayon sa Newsweek.com, maaaring magdulot ito ng tinatawag na volcanic tsunami o isang higanting alon dahil sa pagyanig ng lupa sa paligid ng bulkan. Ang sabi ng Scientific American, ang isa pang kinatatakutan hinggil sa taal ay ang paghalo ng magma sa tubig. Dahil raw kung ito ang mangyayari, magkakaroon ng matinding pagkulong ng steam sa ilalim ng bulkan na magiging sanhi ng napakalakas na pagsabog nito na susundan ng isang tsunami. Kaya ang babala ng PHIVOLCS sa mga mamamayan ay ang total evacuation palayo sa danger zone ng mga taga-Talisay, Agoncillo, Cuenca, Santa Teresita, Calaca, Lemery, Laurel, Balete, Malvar at San Nicolas na nasa paanan ng bulkan. Ganun pa man, ang mga bayan sa labas ng zone katulad ng Alfonso, Amadeo, Silang, Calamba, San Luis, San Pascual at Batangas City ay makararanas ng ashfall sa susunod pang mga araw. Ang gobyerno naman sa Metro Manila ay nagbibigay ng babala sa mga taga roon na manatili sa loob ng bahay hanggat patuloy ang pagbagsak ng makapal na abo. Maraming mga bayan ang nasa lockdown o pinagbabawalan ang pagbalik ng mga mamamayan dito. Kasama na ang bayan ng Talisay, ilang daan metro lamang ang layo sa bulkan. Ayon sa taalvolcano.org, ang Taal Volcano ay kasama sa isang grupo ng mga bulkan sa isla ng Luzon, katulad ng Kagwa, Banahaw at Pinatubo na nabuo dahil sa dalawang tectonic plate na nagkasalubong ilang daang libong taon na ang nakararaan. Ang mahigit na 30 pagsabog nito ay naitala mula pa noong ika-16 na siglo. Karamihan ay mga maliliit na pagsabog. Gayunpaman, hindi masasabi kung ilang pagsabog na ang talagang naganap bago ang pagtatala. Hanggang ngayon, ang panawagan sa mga mamamayan ay lumikas sa mga lugar na malapit sa taal patungo sa mga evacuation centers. Ang Taal Volcano ay isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo at hindi ito namimili ng kanyang pipinsalain, bata man o matanda. Kaya sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas, magdasal at mag-ingat sa mga susunod na araw. Pahalagahan ng lahat ng tao, hayop at mga halaman sapagkat ang buhay ng tao kahit minsanan ay mapait at masaklap ay isang biyaya na kung iingatan ay nakararanas rin ng lunas at sarap.